ospital. Tanungin natin si Senator Bongo. Kanina pa nagtataas ng kamay, sorry. Ako nagtatanong, ako po magtatanong. To Ambassador Marcos Lacanilaw, totoo ba na pagdating doon sa The Hague, sinakay siya sa stretcher, siya na lang mag-isa? Yes or no? Opo, opo. Hindi niyo na sinamahan? Hindi po kami inalaw ho ng ICC. Paano yung mga medisina niya? At yun pong kanyang personal nurse together with the PNP doctor, nakipag-coordinate ho sa doktor ng Hindi sila ICC and pinababa? binigay ho yung... Yes or no? Ano po yon? Hindi sila pinababa? Hindi po, hindi po. Wala siyang kasama binaba? Wala po, siya lang po. Siya lang mag-isa? Opo, opo. Alam nyo ba, marami siyang medisina, 27 yan, araw-araw. Kung ano yung pinainom sa kanya, hanggang ngayon po, hindi pa rin pinapainom sa kanya, kahit pinagdalawang beses na pinadalahan siya mula sa Pilipinas, hindi pinapapasok. Dahil gusto nila sila ang maggamot. E paano na lang po kung hindi hiyang o hindi naayon sa kanyang karamdaman? Yung nasa Villamor pa lang po, si dating Pangulong Duterte, mataas yung blood sugar niya. And he is due for check-up po, March 12. Andiyan dyan po yung nurse niya. Monthly po yan. December, January, February, March. Buwan-buwan po yung kanyang medical procedure. 80 years old na po yan. Buwan-buwan, ako mismo sinasamahan ko. Pati yung gamot niya, buwan-buwan, ako rin po nagpapadala. May karamdaman na po si Tatay Digong. Alam niyo po, ganitong totoong kwento. Para alam niyo lang po yung totoo. Nung dumating si dating Pangulong Duterte, andyan dyan po yung tatlong doktor niya. Harap ko po si Chief PNP Marbil. Tinanong ko po, Sir, saan niyo ba dadalhin? Kasi dito yung mga doktor. Sabi niyo, dadalhin po sa kampo sa 250. Kaya tinanong ko po si yung spokesperson na hindi nagsasabi ng totoo. Tinanong ko saan dadalhin. Hindi niya ako sinagot, tinalikuran niya ako. Sumunod po kami. Nung sumunod kami, hindi na po ako pinapasok. That was 10 o'clock. 2 o'clock, 3 o'clock. Meron pong sumundo sa amin. Sumakay ako sa sasakyan ni Ma'am Hanilet. Pagbaba sa gate, binababa po ako. That was 3 o'clock pa lang po. Binababa po ako. Hindi po ako pinapasok. Respeto lang naman ang hinihingi ko. Just for the record. Sino bang pumigil nito? Bakit kaya hindi kami pinapasok? Kaya hindi po ako nagtataka kung hindi po pinapasok. Si VP Sara nung gabi. Paano papasok? Sarado na yung gate. As in, sarado. Lahat po ng gate sa kampo, sarado na po. Nung sinubukan ko pong pumasok, nagpaalam po kami. Pinababa po ako. Kahit nakasakay na po ako sa sasakyan. Nakiusap na lang po ako papasukin yung mga doktor. Yung tatlong doktor po. It took you about 3 hours, 4 hours pa po. After his arrival, bago pinapasok yung doktor. Yung oxygen niya nandoon, yung ambulansya po nandoon. Inantay muna about 3 to 4 hours. Or even 5 hours bago pinapasok po yung ambulansya. Pati yung doktor niya. Doon pa po nalaman na mataas 300 plus po ang kanyang blood sugar. With that findings, kung talagang chinek up ng doktor ninyo ng maayos, he is not fit to fly. He is not fit to fly. Due for check-up na po siya and admission po, March 12. You may check with his hospital sa Cardinal Santos. Naka-reserve na po yun. A week before pa po. Hindi naman magsisinungaling yung hospital. Yun na po. Kung gusto lang natin malaman dito, yung katotohanan lamang po. The truth. The truth. General? Kung ano lang po yung totoo. Salamat po.
General, tama ba yung sinasabi ni Senator Bongo na 3 oras nang nag-iintay yung sariling doktor ni dating Pangulo at hindi pinapapasok ng pagkahaba-habang panahon samantalang may sakit yung kanyang pasyente? There was a doctor from Cardinal Santos, ma'am, babae. At nag-request pa nga yun nung... 3 oras bang nag-intay? Nag-request pa ng... Diyan na ba si Day? na magpapasok ng ECG, ma'am. Pero 3 oras nag-intay? 3 to 4 hours po bago pinapasok ang doktor at yung ambulansya. Ginawa nga pong installment yung pagpapasok ninyo. Una, papasukin muna yung isang doktor. Pinapasok na naman yung isang doktor. Finally po, kailangan pumasok yung ambulansya, yung ECG mismo, pati yung oxygen. Anuhin mo naman yung doktor, wala yung ambulansya, wala yung ECG, wala yung oxygen. Tingnan niyo po yung records niyo, ano oras nakapasok. 10 a.m. yung arrival, kapasok yung doktor, mga alas 2 na po, siguro alas 3. It took 4 hours. Pakiusap ko lang po yung katotohanan lamang po. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy dito, huwag na natin iikot pa. The truth lang po. Maraming salamat, Senator Go. At nakita ko yung mga retrato ni Presidente Duterte, nakahiga, natutulog sa isang maliit na upuan, may oxygen cannula. Talagang simptomas yun pag nahihilo na sa diabetes. Hindi ba kayo natauhan doon sa sitwasyon niya, sa kalagayan niya? Di pa kayo nag-alala na yung inaaresto ninyo talagang masama ang kalagayan, malubha ang karamdaman? Yes, General Torre. Nakita mo naman siguro, nakita ko lang sa picture, di mas lalo mong nakita. Regarding the medical condition of the former president, sa tingin ko naman, ma'am, supisyente ang mga doktor na nandun, and I defer to their expertise. Pero hindi niya doktor. Ang ayon sa batas, Andun, siya ma'am, ang may picture. pipili ng doktor. Ma'am, may picture tayo rito na may doktor siyang sarili galing sa sa Cardinal Santos. Babae po yun, nakaputing t-shirt. At siya po ay doktor ni PRRD. Ang sa akin lang dito, ma'am, is that I take comfort on the fact that we have a benefit of 2020 hindsight, ma'am. Bago maglanding aeroplano ni President Duterte, he himself was the one who made a video, pinadala niya sa anak niya, pinost ni Kitty, sinasabi niya okay siya. So I think all the discussions now about his medical condition, parang siya na mismo nagsabi mo na okay siya bago maglanding sa Hague. At ibinigay niya kay Kitty yon, pinost sa internet yon, and everyone sees. So thank you, ma'am. Madam Chair, I understand what you're saying, General Torre. Ang problema nga, kung ako ay pulis sa Batanes, sa kahit saan, sa sulok ng Taguig, sa sulok ng Pangasinan, sa sulok ng ang laki-laki ng Davao, Cebu City, tapos sinabing kailangan ko doktor ko. And then sabihin isa lang sufficiente or sa militar sufficiente. Paano kung may nangyari sa kanila? That's why the law is clear. The law is clear. Doctors, priest, choice nung inaaresto or dinidetain, and then ganun din pag family members. No ifs, no buts. Di ba? So, I have seen Supreme Court cases where they said that this is not to be a precedent, that this is a special case. Di ba? We've seen Supreme Court cases. So, if you say this is a special case, given the circumstance, I will not say you're right, but I will not argue with you. But if you tell me, sir, okay naman siya, o tignan mo. So paano nga kung, kasi the law is clear. Hindi naman ikaw magsasabing sufficiente, hindi. But you're supposed to allow all of his doctors in right away, and you're supposed to allow his family members there and not deny them. So yun lang yung point that I want to make. Especially kung si Ambassador Lacanilao also is certifying to the ICC. I'm not sure, but tingin ko, kaya hindi kinuha kagad si President Duterte na hindi mo pa napirmahan lahat. Because ayaw nilang kunin, tapos hindi fit to travel, pag na-stroke yun o may nangyari sa kanya, human rights institution yun, sila pagbibintangan. Kaya ka pinapirma muna. You can answer, hindi to yes or no. So to your point, did you allow all of his doctors in or no? Sir, we have substantial doctor. I think we have complied with 7438, sir. Okay, it doesn't say here substantial.
It I have says complied with here, 7438, sir. no sir, ang sabi kasi dito, his choice, hindi nyo choice. Hindi nyo choice i-limit yung doctors niya. Ang sabi nyo substantial. So, I will clarify. Were there doctors that he requested you did not allow in? Yes I was or not no? aware of that, sir. Okay, you're not aware kung meron pinapasok o wala. Kung meron siyang ibang Okay. additional doctor, But sir. I saw the video wherein you're saying 2-star, ako na nagdedesisyon, I will not allow VP Sara in. Tama? Yes, sir. Okay. Hindi ba siya anak? Ang nakalagay dito, the person's immediate family shall include his or her spouse, fiancé, parent or child, brother, sister, grandparent, grandchild, uncle, aunt, nephew, niece, etc. Ang penalty nito ay 4 na taon ata na kulong. Sir, you prevented VP Sara from entering. At dahil nung first hearing natin, sir, ay palagay ko na-explain na lahat yan, sir. At nagkaroon ng napakaraming mga... Nung first hearing, sir, ang pinag-usapan kasi doon na lawyer. Ako, upon looking at the Constitution, kaming mga senador, we cannot appear before the court, but we can practice. Pero ang presidente, vice president cannot practice. So, kasama na ako doon at yung ibang nagsabing abogada. Pero nung nakita ko tong batas na to, nakalagay, pag anak, you cannot stop them from visiting. And nakita ko yung video, but sabi nyo nga, may kompleto kayong video, that's why I'm asking you, baka naman pinapasok nyo nang hindi ko alam. Sabi mo, 2-star, sir, ako na. Ako nagdesisyon nito, sir. I don't know if you use the word ako mananagot. So, simple lang question ko, did you prevent VP Sara from seeing her father? Yes or no? Can I expound on this, sir, before I answer the yes, Yes, or go no, ahead. sir? Thank you, sir. Kaya ako yung nagpapasalamat, sir, na ma-expound yan, sir. Dahil after the first hearing, medyo marami-rami ang lumabas, sir, ng mga misinformation regarding that matter, sir. Yes, sir, I did I did deny the request of President Duterte for him to allow VP Sara to enter, sir. Kasi nga naman, sir, mag-alas 10 na yun, sir. And that is already around 12 hours after we first got him into custody. The VP has all the chances to be with the President earlier that day. We are expecting her. Actually, sir, mga alas 3 pa lang, may information na darating siya. And kung gusto talaga nilang pumasok, sir, pwede naman, sir, eh. Kasi, Hinadangan mo nga eh, di ba? ma'am, sinundo, Parang ma'am, sa loob ng Sinabi Villamor. nga ninyo na hinarang, di ba? Yes, Sabi nyo, ma'am. Ito, kasi ma'am, gabi na, I matagal did. na. I did, ma'am. I did really prevent that from the VP. I told the president that she can visit her on the detention cell in Hague. Sabi ko kung gusto niya talaga. Pero Sabi kasi mo nga naman, makapasok, pero ma'am, sa kabilang sandali, dako, ma'am. sinabi mo you prevented her. Alin ba talaga? Let me clarify, ma'am. Hindi pa ako tapos, ma'am, eh. May Hindi, iba-iba Okay, lang yung sinasabi mo eh. Ma'am, patapusin niyo ako kung pwede. If you will allow me, sir. Yaw. Okay, sir. Kaya nga, but please. Ito, please. sir, ah. After all was being said and done, yung sasakyan ni Hanilet, sir, and 5 other vehicles, nakapasok at sinundo sila, sir. Ang eroplano nasa bukas pang pintuan, sir. So, yan, sir, ang isang tumayong balahibo ko nun, sir, noong panahon na nakita ko, naku, andyan yata si VP Sara, andyan si Bongo nakapasok na. Kasi sinusundo na, sir, si Hanilet at saka si Kitty, sir, ng kanilang mga sasakyan, together with the other entourage. Bakit nila sumabay dun, sir, sa tarmac? Bukas pa naman, sir, ang pintuan. Alam mo, Madam Chair, Sir, Nick, Sir. you That's a new ibig mong information, sabihin, sir. kung pwede pumasok yung si Ma'am Hanilit at saka si Kitty, gusto mo ring sabay-sabay na sila. Sir, ganito. Hindi ko dinideny na pinrevent ko si VP Sara na pumasok based on the request of the former president. 12 hours na ang nakalipas at tapos na ang lahat ng mga delaying tactics. Situation, Kaya expire sir. pala yung karapatan ng akusado. May expiration date pala yung karapatan ng anak na bumisita sa kanyang tatay. Sir, we do believe
ako sir, personally, that's my call at that time because I'm operating on the premise So, na so ang it's your aking call. mission. So it's your call to Yes, violate sir. the law. Yes. It's your call to violate the law. Dahil nakalagay sa batas, binasa ni Senator Alan Cayetano na bawal na pigilan yung anak na bumisita. So it's your call to violate the law. Hindi sa ganong context, sir. Oo. Anong konteksto? Anong Kasasabi konteksto mo mo? lang, talagang hinadlangan mo yung pagpasok eh.